Mga kababayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. At magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Umpisa na po natin mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kababayan, binuweltahan po ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga pahayag. Sa mga pahayag po ni BBM, laban po sa kanya pong sinasabing kontra-korupsyon daw po siya, ay meron pong pahayag ang ating Vice President. Ano po ang sabi ng Vice President? Sumama ka na. Sumama ka na. Ipakulong mo na ang sarili mo. Ipakulong mo na ang sarili mo. Kung talagang gusto mo na marisolba ang korupsyon sa bansa, lalong-lalo sa mahigit 3 taong korupsyon na ginawa ng iyong administrasyon, ay sumama ka na rin daw po, sumama ka na rin daw BBM, magpakulong ayon sa Vice President. Pakinggan po natin ang balita at syempre po ang pahayag ni BBM, mga kababayan. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napahigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na talaga, meron siya pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensahan naman. Alam naman po didepensahan nila yan, mga tambay. Alam naman po natin yan. Yan po, yan. Yan ang ikaw BBM, aminado ka na hindi ka abogado. Sinabi mo hindi ka abogado. Hindi ba? Hindi mo alam ang batas. At ikaw ay umaasa lang sa mga abogado at sa sinasabing magbubulong sa iyo umano. Ayan, mismo nagsalita ang isang abogado, isang vice president. Ano sinasabi? Sumama ka na rin magpasko sa kulungan. Isama mo na sarili mo. Unang-una, ikaw ang pumirma ng budget. Pilit mong nililis ang issue. Tapos ngayon sasabihin mo sa Pilipino, hahabulin namin kayo. Unang-una ka nga doon sa gumawa ng insertion. Hindi po ba? Pinirmahan mo ang budget. At sinasabi mo, hahabulin mo mga korap. Samantalang yung mga ulo, nakakalaya. Nakapagbabakasyon pa sa ibang bansa yung iba. Hindi po ba? Samantalang ang pinsan mo,
Hindi man lang mapangalanan. Bakit? Dahil walang matibay na ebidensya? Ano silbi ng confidential intel fund mo? Hindi ka makakuha ng mabigat na ebidensya? ang confidential intel fund mo hindi bababa sa 4.5 billion? Hindi mo mapangalanan lahat ang magnanakaw sa bansa? Ano silbi ng intel mo at confidential fund mo? Walang silbi pala yan. Hindi ka pala dapat magkaroon yan. Dahil umaasa ka rin sa taong bayan para sa mga ebidensya, hindot ka, umano. Hindi po ba? Kaya rito po mga tambay, kahit ano po sabihin ni BBM sa taong bayan ay wala na po halos maniniwala sa kanya. Dahil unang-una, siya ang pinakamalaki na may problema at pinakamalaking ginawang kasalanan sa taong bayan. Dahil lahat po ito ay kanyang accountability. Lalo-lalo po doon sa pinsan niya. Hindi po ba? Dahil nga bakit mo pinirmahan ang ginawa ng pinsan mo ang national budget ng 2025 na GAA na alam mo naman, ewan natin kung alam niya. Hindi ba? Bakit pinag-ubra mo ang napakaraming naisingit na insertion dyan? At syempre po ang numero na sinasabing mga blanco na nasingitan ng 241 billion ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, basag na basag po ito. Alam po kasi ni Vice President na corruption, alam niya eh. Ayaw nga lang po siyang gawing state witness. Pero kung gagawin mo state witness ang Vice President, sa dami ng nalalaman ng Vice President na korupsyon, lalong-lalo nung siya po ay DepEd Secretary, ano sinabi niya? Yung kanyang proposal budget ng DepEd, dinodoktor, dinadagdagan ng extraordinary sa Kongreso. Di ba pinangalanan niya? Ano sabi ng Vice President? Yan, sila tambaluslo, si Saldico. At pati nga ang First Lady ay nabanggit din niya ang pangalan na kumukolekta rin daw yata umano ng pera sa DepEd na hindi naman daw po lingkod bayan at hindi halal ng bayan. Hindi po ba? Kaya nakapagsasalita ang Vice President. At yan po ay sinabi na ng Vice President. 2023 pa lang sinasabi niya, iba na ang takbo ng gobyerno. Iba na po, ang takbo na ng gobyerno ay puro nakawan na. Korupsyon ang ginagawa pong pagpapatakbo sa gobyerno. Kaya dito po mga tambay, tingnan po natin. Sasagutin naman po yan. Hindi naman po papayag yung nasa Malacanang, lalong-lalo po yung garbage in, garbage out. At syempre po, nahandyan po ang sinasabing isang damukal na trolls sa social media. Syempre po, babatikusin po nila ang Vice President. Pero sa realidad, di ba? Sa realidad, at pagka yan po ay kinumentuhan mo at gagamitan mo ng proseso ng batas at tamang batas, mga kabayan, sino po ang tunay na may accountability sa lahat? Lalong-lalo po sa pagpirma ng pondo ng bayan. Sino po ba? Yung mga DPWH po ba? Yung mga contractors po ba? Yung mga congressman po ba? Magkakaroon po ba ng pondo yan? Sige nga. At napakadali mong panagutin yan, yung mga tao na yan. Madali mo hulihin yan. Pero yung ulo, yung pinakaugat, ay hindi mo mapapanagot. Dahil kasama kaya taron, Mr. President. Hindi kaya? Dahil mismo ang Vice President, pinatutukuyan ka na. Kung gusto mo magpakulong ng mga magnanakaw, sumama ka na. Mr. President, sumama ka na. Isama mo na sarili mo, magpasko ka na rin sa kulungan. Ayon sa Vice President. Kaya po, ang isang Vice President po ay matalino. Isa pong abogado. Hindi po katulad ngayon ng Pangulo, mga tambay. Ibang klase. Pagdating po sa paggamit po ng batas, ay sanay na sanay po. Pagka po kalaban nila sa politika umano, pwede na po nilang gamitin ng break the law at bend the law. Hindi po ba? At pagdating naman po sa pera ng taong bayan, ay napakarami po diyang nagagamit na pangalan. Si Eddie at si Patty. Gamit na gamit po ng mga politikong magnanakaw yan. Hindi po ba? CD ikaw ay makakaroon. Eddie, CD ako ay makakaroon. Di si Eddie ako. Eddie ikaw. At si Patty kayo ay magkakaroon. Ganyan po. Ang mga magnanakaw na politiko ay lagi pong ginagamit ang pangalang Eddie at si Patty. Pati kayo lahat magkakaroon. At pati ako. At pati si Eddie siya. At si Eddie ako.
Ganyan po kawawalang yan ang mga taong yan, umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, sa dami po ng sarsuela na sinasabi ni BBM, na paikot-ikot po ang ginagawa po sa mga Pilipino, nakala mong galit na galit at habulin ng korupsyon. Samantalang pagdating sa Vice President, ay alam niya na kung sino-sino ang magnanakaw sa ating bansa. Kaya nga po, pinasasama niya na ang Pangulo, si BBM, na makulong na at i-endorso niya na ang sarili niya. Pumunta na siya sa kulungan at pangunahan niya ipakulong ang kanyang sarili. Hindi po ba mga kabayan? Maraming salamat po Vice President at nananatili po kayo na para sa tao, para sa taong bayan at para sa pera ng bayan at para sa paglilingkod ng tama sa taong bayan at syempre sa ating bansa, mga kabayan. Kaya po mabuhay po kayo Vice President dahil talagang sinasabi niyo po ang katotohanan sa sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang magnanakaw, mandarambong at mga demonyo sa ating bansa umano. Maraming salamat po Vice President at sana po lagi po kayo ingatan dahil napakarami pong masasamang tao ngayon sa gobyerno na gusto po yata kayong pabagsakin. Hindi po ba? Halos lahat po sila dahil natatakot po sila maging presidente po kayo dahil ngayon ay sinasabi nyo na direkta sa Pangulo na dapat siya'y magpakulong. Hindi na po malayo na sila'y matakot dahil alam nyo lahat na sila'y pakukulong nyo. Hindi po ba? Mga kabayan, dahil sa ginawa po nilang pagnanakaw. Kaya magkakawala po lahat ng mga demonyong yan umano eh. Pag naging Pangulo ang Vice President, mawawala na po lahat ng mga demonyong yan. Mababawasan po na napakaraming demonyong politiko sa ating bansa. Pagka po si BP Sara ang Pangulo, mga kababayan, napakadali niya pong gamitin at tsak na gagamitin niya ang kanyang intelligent pan at confidential pan sa mga hayop na yan umano para po matukoy at maipakulong ang tunay na salarin at ulo at mga buhaya na malalaki ang ulo sa ating bansa. Pero dito, ICI, yung sila Secretary Vince Dizon ng DPWH, puro gurami lang yan. Gurami, mga butete ang kayang ipakulong yan mga tambay. Never makapagpakulong ng saldi ko yan at ng tambaluslos umano at lalong-lalo ng Pangulo. Pero ang Vice President, kayang ipakulong lahat yan, pati ang Pangulo. Hindi po ba mga kabayan? Thank you po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nakakagusto po yung nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po yung mga subscribers po natin, thank you po. At syempre po yung mga nagbibigay po ng tulong, maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay po kayo at ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal po natin sa ating bansa, wag po natin kalimutan na matapos na po, ipagdasal po natin na matapos na po sa lalong mabilis ang mga kademonyohan nila, kawalang hiyaan nila na pinagagawa po sa ating bansa ay magwakas na po sana sila mga kababayan, ang kanilang mga pinaggagawa at makulong na po sana silang lahat. At thank you rin po sa mga tambay sa mga dasal po ninyo. At syempre po, isama rin po natin sa dasal ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na sila po maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po ang dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan ay maingatan din po. Thank you po mga tambay at maraming salamat po. Konting tiis na lang po mga tambay. Tiis lang po tayo. At pagka po ang ating Vice President na po ang Pangulo ay makikita na po natin ang mga walang hiyang yan na maghihimas rehas po yan mga kababayan. Mauli po, paalam, bye-bye.